Hey class, this is Sir Japes and you're listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. So, welcome to another episode ng ating podcast, and ang goal nga natin for this new series this year is really to come up with mga discussion pagdating sa iba't ibang degree programs, and very just in time because magsisimula na ulit ang application ng mga college entrance test. So normally nagsisimula yan sa announcement ng UPCAT and then magsusunod-sunod na yan. So very perfect para sa mga grade 11, grade 12 students natin na magpaplano na for their university life. And ang pag-uusapan nga natin sa episode na ito is about economics. Okay? So, hindi na natin papatagalin pa, and itong makakasama natin is mula bachelor's degree, papuntang master's to PhD. Talagang inaral na ang kursong ito, and he also graduated the summa cum laude from UP sa kursong economics. And nagsusulat din siya, and probably nakikita nyo rin siya gumagawa ng content talking about economics. So really a subject matter expert pagdating sa usaping ito. Kaya naman for sure matutulungan ng mga estudyante natin to really, understand ano ba yung mangyayari kung iti-take natin itong path na ito pagpasok natin sa universidad. Please welcome Sir JC Punong Bayan. Hello sir. Hello JP, magandang araw sa iyo at sa mga tagapanood at tagapakinig mo. Maraming salamat sir sa pagbibigay din po ng oras. I really appreciate it. Sir, unang tanong ko na kagad sir, bakit economics? As a student na nung nag-iisip ng mga kursong kukunin natin, kasi normally po, 'di ba, mga bata. Halimbawa ako nung bata ako, ang inisip ko dati piloto. Tapos yung mga naririnig ko lang engineer, ganyan, yung mga common. Sa inyo po ba, gaano ka early nung naisip nyo ito yung kursong kukunin ko kagad, and bakit? Actually JP, hindi ko talaga naisip na magiging economist ako eh. Kasi yung economics sa UP ay dapat parang pre-law ko lang siya. Kasi yung mga magulang ko, mga lawyers, sila parehas. At ayun, parang gusto nila may magmana ng mga law books nila. Na ako na yata yung magmamana nun supposedly. So in fact, yung economics after 4 years, right after nun, nag-law pa ako sa UP for 1 year. Pero na-discover ko na parang actually gusto ko pala economics. Parang ang ganda pala niyang subject na aralin. Yung mga numbers, yung statistics, etc. At parang lente siya dun sa pag-unawa sa iba't ibang mga isyong panlipunan. So super na-appreciate ko siya, pero hindi ko na-realize yun until lumabas ako nung economics. So eventually bumalik ako, nag-master sa UP, PhD, although nag-work din in between. Pero yun, wala talaga siya sa plano. By accident ko siya na-discover na, okay pala tong economics. Naging calling pala talaga, sir. Siguro. Pero sir, di ba pagdating sa high school, napag-aaralan nga din natin yan, yung subject na economics. I think from the old design ng curriculum natin, nasa 4th year natin inaaral yung economics. So, ano ba yung nakikita nyong difference, the way economics sa high school ay naituturo versus kapag nasa university setup na? Well, nung high school, JP, pasindabi doon sa naging teacher ko noon. Ginagalang ko siya at nirerespeto ko siya. Pero ibang-iba kasi yung pagtuturo ng economics sa high school sa pagtuturo sa college. Sa high school, of course, dahil basic pa lang naman at lumalaki pa yung mga teenagers, parang wala pa yung malalim na pag-unawa sa mga isyong panlipunan. And then sa high school, of course, yung more on rote memorization, more on yung philosophy of economics. Pero kung tutusin, pagdating ng college, ma-realize mo, very mathy pala siya. Ang daming math na ginagamit sa economics. Medyo culture shock siya sa mga hindi naka-anticipate na nung high school, wala siya masyadong math, and then nung college, puro math pala siya. Yung supply and demand, for example, yung isang basic lesson from economics, di ba? Sa high school, mga linya-linya lang yan eh. Pero pagdating sa college, mga equations, problem solving, etc. So yung isa sa mga pinakamalaking differences sa high school at college economics. And then of course, pagdating mo ba ng grad school later on, master's, PhD, mas nagiging intense pa yung math. May iba pang culture shock na nangyayari doon. Na kung kala mo marami ng math sa college,
sa pagdating ng grad school, halos puro math na lang siya. So, medyo in that sense, medyo mahirap yung economics kung talagang seseryosohin mo siya. Pero ang ganda kasi niyang subject dahil ang daming mga isyong panlipunan tulad ng nasabi ko kanina na magliliwanag sa'yo na ito pala yung epekto kapag yung mga merkado, yung mga markets, ganito yung tinatahak. Or kung ganito yung mga polisiya ng gobyerno, mas maunawaan mo yung lipunan sa paligid mo kapag inaral mo yung economics. Yan, sir, dahil nabanggit mo na rin na mukhang marami palang math, baka marami estudyante yung lalong kabahan. Naku, may math pala dyan. Minsan nga kakatawa, sir, kapag may mga estudyante nagtatanong, sir, ano ba magandang kuning kurso? Yung sana wala masyadong math, tinatry nilang iwasan. But of course, kapag nag-decide sila, dapat hindi ganong kababaw lang na rason. So sir, kapag pumunta na yung isang estudyante, ayan na, nag-enroll na, tinuloy niya na yung economics as a course, ano yung mga first few subjects ba? Baka pwede mo silang bigyan ng patikim bilang nagtuturo ka ng economics din sa university. Ano yung ilan sa mga subjects na pwedeng makaharap nila? Tapos baka pwede ka na rin mag-share, sir. Nung estudyante ka mismo, meron ka bang naaalalang pinakaayaw mo? Tsaka pinaka-favorite mo? Hindi ako sure kung meron kang pinakaayaw bilang graduate kang summa cum laude. Meron din. Meron din. Ayan, sir. Bigyan natin ng patikim yung mga estudyante natin. Well, of course, pinakaunang semestre sa college, yung basic economics talaga. So, microeconomics, ito yung pag-aaral ng paano nagbe-behave ang mga tao, mga individual. And then yung macroeconomics, paano nagbe-behave yung ekonomiya sa pangkalahatan. Sa UP, for example, sa first year, first sem mo, merong isang subject ang tawag Econ 11. Doon din i-discuss yung parehas. Pero actually, mas palalalimin pa yung diskusyon ng macro and micro sa second year, sa first sem. Sa DUP kasi ang design ng economics program parang liberal art siya. So marami mga electives na pwedeng kunin. Tulad nung kaso ko nung undergrad ako, psychology, sociology, even marine science, nakapagdalawang subject pa nga ako. Isa dami ng mga free electives na pwedeng kunin. Pero of course, yung mga major subjects, napaka-importante, macroeconomics, microeconomics, and then yung mga iba-ibang fields sa economics tulad ng econometrics, paano aayusin at gagamitin yung datos para ipakita yung relationships ng iba't ibang mga konsepto sa ating lipunan. Halimbawa, kapag ka nag-invest ka ba sa education, anong epekto nun sa sahod mo kapag ka ikaw ay graduate, anong epekto ng mga polisiya ng gobyerno sa droga, pagkonsumo ng droga, ang daming mga interesting subjects at topics na pwede mong i-explore gamit yung tools ng econometrics, yun yung tawag doon. Pag pinaghalong application ng statistics at saka yung mga economic issues. And then of course, maraming mga issue pa tulad ng international economics, paano napagdudugtong-dugtong yung iba't ibang mga bansa through trade, public economics, public finance, yung kaperahan ng gobyerno, labor economics, mga isyong pangmanggagawa, demand and supply ng labor, for example. Napakaraming mga iba't ibang fields na interesante. Pero yun yung pinaka-core. So yung macroeconomics, microeconomics, and then yung econometrics. Yun yung tatlong pinaka-basic. In the way you siguro describe itong mga subjects na ito, sir, mukhang talagang malamang sa malamang yung tatrabahuhin ng isang graduate ng economics ay talagang matatouch na in a way yung mga problems natin sa society. Oh yeah, definitely. So, Kaya ang daming mga ahensya ng gobyerno ay meron talagang demand para sa mga economist kasi hindi mo maiintindihan or hindi ka makakapagbuo ng mga polisiya ng gobyerno nang hindi mo naintindihan ano ang maaring maging epekto nito sa buhay ng mga tao. At saka meron mga tinatawag na unintended consequence, mga hindi mo sinasadyang mga epekto, kailangan inaaral din yun. Kasi yung mga tao nagre-respond sa mga incentives. Kung positive or negative incentives, ay merong itong epekto sa paano nagbe-behave ang mga tao. So dapat napakaingat mo. At yung tools ng economics ang kailangan mo para bumuo ng mga maayos na polisiya. Pagdating ba dyan, sir, meron pang mga nangyayaring parang specialization pagdating sa bachelor's degree? May iba-iba pa po bang specialization sa economics?
Well, marami kami mga economics electives. Halimbawa, kung gusto mo ng mga international issues, international economics for example, or financial economics. Kung gusto mo naman na medyo development ang atake, so merong development economics, bakit yung ibang bansa mas maunlad or mas mahirap kumpara sa iba, at ano yung mga polisiya na pwedeng magpaangat sa mga mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas. So, iba naman yun na subfield sa economics din. Pero sa UP, meron din mga minor programs. So at the same time na pwede mong kunin yung economics courses, ay pwede ka ring magpakadalubhasa sa education. For example, kung may bala ka maging teacher later on ng economics. Kung gusto mo na medyo mas business related, meron din kaming business economics. So ano yung mga desisyon, paano gumagawa ng mga desisyon yung mga negosyo, yung mga businesses, whether maliit o malaking negosyo. So maraming mga intersection yung economics sa iba't ibang mga field, business, social sciences, etc. Very flexible siya in that regard. So ayan, at least kumbaga baka kasi iniisip din ng students natin, okay, pag nag-economics ba ako, ang path ko na basta magogoberno na kagad. So but at least with this description, hindi naman. So I mean, may option pa rin kung gusto mong pumunta man sa private sector, and then kung ano yung nature ng industry. Nabanggit niyo, pwedeng academe, education, pwede rin sa mga developmental bank. And yun nga, mismo, sa gobyerno. Sir, bilang isang estudyante, ano sa tingin niyo yung kumbaga usual challenges ng mga students talaga nakakaharapin kapag nag-aaral ka ng economics? Aside dun sa nabanggit niyo na medyo maraming math. Yes, bukod sa math, yung statistics ay napaka-importante din. Halimbawa, para ka makabuo ng thesis mo later on economics, ay gagamit ka ng mga tools ng statistics na not exactly mathematics, pero ang dami ding numero at saka mga graphs. So kung ikaw ay nagbabalak maging ekonomista, dapat comfortable ka sa mga numero, sa mga graphs, dahil ito yung paraan natin para i-represent yung realidad sa paligid natin. Kumbaga tayo among the social sciences, tayo yung pinakalapat doon sa mga datos, doon sa empirical side of things. Hindi lang tayo puro teorya or words, kundi tinitingnan natin ano ba talaga yung realidad, at ito ay nabubuo natin sa pamamagitan ng pagtingin doon sa mga datos. So yun, I think yung pinaka requirement. Kung ikaw ay isang economics student, yung facility sa numero, sa math, sa statistics, yan ang pinakamahalaga. O yung mga interesado sa math, pwede nyo rin explore si economics. Hindi lang, I mean, normally kasi sir, di ba, pag magaling sa math, maganda tayo, engineering. O kaya yung usual, BS math. But at least economics is another, parang another path na pwedeng tahakin. Tsaka, I think very relevant din talaga siya in terms of, parang yun nga, mukha siyang data analytics na din, sir, di ba? Kasi with the statistical tools, kumbaga, hindi ka gumagawa ng recommendation or mga intervention na dahil na feel lang natin, meron talagang basis in terms of numbers, ganyan. Pero kumpara sa JP sa data analytics, tayo kasi ay marami din mga dinidiscuss na teorya sa economics. Kumbaga, ang dami nating framework na ginagamit para maintindihan ang lipunan sa paligid natin. Halimbawa, ano ang interaction ng mga merkado sa gobyerno? Ano yung mga iba't ibang economic systems, for example, na ginamit ng mga tao o pinag-eksperimentohan sa mga nakalipas na dekada o siglo? Ano yung mas effective kumpara sa iba? So yun, bukod dun sa pagtingin lang sa datos, meron tayong pinaghuhugutan na teorya, mga iba't ibang klaseng teorya at models. Napaka-importante ng mga models. Ito yung simplification ng reality na ginagamit natin para mas maintindihan yung paligid natin. So yun ang kaibahan ng economics. Ayan, at least meron din akong kumbaga learning din sa context ng ng kursong economics. So sir, normally ngayon pa rin po ba parang 4 years yung kursong economics? Yes. So 4 years siya sa UP, whether BS Economics or BS Business Economics. Although yung iba kapag sinipagan mo, kaya ng 3.5. Kung wala ka ibang ginagawa, inuna mo na lahat ng mga subject mo. So pero usually 4 years. And then kung masters, ipupursue mo siya ng masters, at least 2 years pa. And then kung PhD, ayun yung medyo mas matagal, mga 6 years at least.
So, bukod dun sa posibleng yan, mas marami pang isosolve or iintindihan pagdating sa masters. Paano pa mas naging kaiba from bachelor's to masters? Maybe just preparation then for students who will anticipate or later on, jump to the master's degree ng economics. Well, ang advice namin sa mga gustong maging seryosong economist among our undergrad students ay gamitin niyo yung mga electives ninyo sa math subjects kasi magandang preparation yan for graduate level economics. Tulad ng sinabi ko, yung graduate level economics, halos puro math na lang yan. Kaya hindi rin prerequisite yung actually economics background kung gusto mong mag-masters. Meron kami mga doktor, halimbawa, may iba pa nga lawyer na nag-MA economics. So hindi siya hadlang as long as okay ka sa math. And then yung PhD, dito na yung magpapakadalubhasa ka talaga in terms of yung research especially. Ano yung mga bagong teorya or bagong mga empirical results na magpapalalim sa pagkakaintindi natin sa economics. Kaya matagal yung PhD dahil doon sa dissertation. Although meron din coursework siya, meron pang dissertation na kailangan original kasi talaga yung iyong gagawin na research. Kaya siya medyo mas challenging. Pero ang maganda sa economics, marami mga career opportunities, hindi lang sa academe. Pwede kang pumunta sa gobyerno, tulad ng nasabi ko, maraming demand para sa economists. Pero of course, meron din sa private sector. Tulad ng nabanggit mo, sa PNG, marami mga UPSE graduates dyan. Yung ibang mga kabatchmates ko nasa PNG din. And then of course, yung mga multilateral agencies tulad ng ADB, Asian Development Bank na naka-headquarter sa Ortigas, di ba? Sila yung malapit sa Ortigas Station ng MRT. And then yung World Bank, meron ding presence dito sa Pilipinas, UN agencies, etc. Even sa mga embassies, may demand din for economic analysts. And of course, sa mga NGOs or civil society organizations, may demand din. So yun, napakaraming career opportunities. Even in media, by the way, marami ding mga economists who are also doing media work. Tulad ko, nagsusulat sa Rappler. So yun, maraming career opportunities. Very flexible siya. Very flexible. And masasabi nating there will always be demand, it will always be relevant. So, kung naghahanap din ng, students finding purpose sa kung ano yung gagawin nilang trabaho eventually, definitely, this is one thing na, siguro, definitely magiging fulfilled din sila. Depende sa kung saang industry sila mapupunta, no, sir? So, sir, ngayon naman, sa experience nyo bilang isang teacher, ano yung challenges na na-observe nyo sa mga estudyante? Well, marami. Well, I think generational din siya. I think yung mga bata ngayon mas marami mga mental health problems. I'm sure napansin mo rin yun. So nararamdaman din siya at the level of at the college level. Nagmamanifest din siya. Pero other than that, parang yung mga usual things lang. Like ngayon, ako yung undergrad committee chair kasi sa UP School of Economics. So yung mga problema ng mga bata, dumadaan sa akin. So nakikita ko yung mga problema. Yung iba kasi parang it's a matter of self-discovery din na halimbawa, mag-enroll ka ng economics sa first year, pero na-realize mo, yung daming math nito, ayoko ng math. So nag-shift out yung mga estudyante out of economics. And that's encouraged actually kasi hindi ka naman namin ikukulong sa economics eh. Kung ano yung mas mapapabuti sa'yo, ano yung kurso na mas lapat sa interest mo, sa skills mo, then dapat yun yung pinupursue mo. Huwag mong ipipilit yung hindi naman fit sa'yo. So ayun. So in that sense, yun yung mga challenges ng marami ibang estudyante. Yung research din, medyo kailangan patient ka din at diligence pagdating sa research. Kasi kailangan disiplinado yung sarili mo. Meron ka mga deadlines, for example, paggawa ng review of literature, pagkolekta ng data. Na-prepare naman yung mga estudyante for that. Pero hindi kasi lahat ay medyo okay sa research. Ibang klaseng skills din kasi kailangan sa research. Pero yun, hopefully by then, kapag umabot ka ng third year or fourth year, ay alam mo na fit sa'yo yung economics. So, dun sa mga eventually lumilipat, sir, so ano yan, mga ilang percentage po ba yan? Kumbaga, hindi ko alam kung ano yung term sa context ng academe, sir, pero parang, kumbaga, attrition rate yan pagdating sa corporate world. Gano'ng karami yung estudyanteng later on nagde-deviate, so ilan na lang yung natitira? I would say siguro mga 5 to 10%.
Although wala kasi ako nung datos for that. Pero sa mga 5 to 10%. At least malaking portion pa rin talaga na dumidiretso. Oh na, yeah, oh definitely. Oo, oo. Mm. Although ano din kasi 'di ba meron ding senior high school tracks and strands. So in fact meron kaming study na ginagawa na yung performance or yung pinili mo ba na track and strand nung senior high school ay may epekto ba doon sa iyong performance in terms of grades sa pagdating ng college. Kasi halimbawa kung papasok ka ng economics pero hindi STEM yung background mo like ABM or Humes ay baka mahirapan ka doon sa math part of it, 'di ba? So may ganung mismatch na nangyayari hindi lang sa School of Economics ng UP kundi sa marami ibang colleges din. And yung preliminary results namin parang napapakita na kung may STEM background ka regardless of your college degree, meron kang advantage in terms of grades. Pero fina-finalize pa namin yung study namin. Yan sir, since nabanggit nyo na rin yung strands pagdating sa senior high po. So hindi naman necessary na yun nga kung gusto mo mag-economics ay STEM. Pero kung halimbawa nanggaling ako sa ABM or GAS or Humes, may mga nangyayari po bang bridging program pagdating sa college para makapag-catch up? Oh, correct. Sa UP, merong mga bridge subjects din, especially sa math. Sa economics, wala masyado. Wala as far as I know, pero sa math, at least merong bridging courses. So at least para maging equipped pa rin talaga si student bago sumabak sa econ na mga majors. Okay. Sige sir, I think very helpful yung mga yung mga na-share niyo po today from the subjects, 'di ba? At least hindi siya yung mababaw lang na kung ano yung pinag-aaralan nga sa high school na puro sa ulo lang kasi ako personally sir, aware ako na subject ko siya nung high school pero hindi kumbaga tumatak sa isip ko na may ganitong kurso and ito yung mga possible na pwedeng trabaho kasi of course yung mga usual lang talaga yung naririnig ko that time. So very helpful po itong conversation na ito sir and salamat sa pag-share. Siguro sir any final piece of advice sa mga estudyanteng napapaisip i-take ito or dun sa mga, pwede rin sa mga hindi pa sigurado at all anong ita-take nila, if you can convince them, because the way I see it, definitely magiging relevant in demand ang mga estudyanteng graduate ng economics. So just like any other choice, yung choice ng degree program sa college ay economic decision din yan kung tutuusin, di ba? Merong costs, merong benefits. In terms of economics, ang laki ng benefits I would say in terms of the flexibility of the program itself. Like marami kang mga ibang fields na pwedeng explore habang nag-aaral ka and then when you graduate ay marami din mga career opportunities available for you. And then at the same time, tulad ng sinabi ko, in terms of benefit, parang magliliwanag tulad ng podcast mo, di ba? Sorry. Magliliwanag yung lipunan kasi maintindihan mo, parang magkiklik sa ulo mo na ito pala yung dahilan kung bakit ganito yung nangyayari. Ito pala yung epekto ng polisiya na to or something else. So ganun, illuminating, enlightening yung economics dahil isa siyang mabuting lente sa pag-unawa sa lipunang ginagalawan natin. And then of course I would say dahil in-demand nga economists kahit anong field, especially in government as well as multilateral agencies. Kung gusto mong mag-World Bank, ADB, I think economics ang easiest path mo if you want those kinds of careers or jobs later on. At well-paying din, I would say. Hindi ka maghihirap pag nasa economics ka. So I think for many people, sapat na yun na. Mukhang yan ang magpapakonvince sa mga estudyante, sir. Kasi yan din ang isang tinatanong. Anong course yung may pera pagka-graduate? Exactly. Pera is an incentive, di ba? Kung saan merong pera, for many people, that matters a lot. Ayan, sir. Maraming salamat. For sure, this is going to be very helpful para sa mga estudyante natin. So, that's it for today's episode. My name is Sir James and you are listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. Class dismissed.